Magandang araw sa inyo lahat. Palit langis, oil filter at air filter ang topic natin ngayong araw. Una sa lahat, tinanggal ko muna ang bolt gamit ang 14mm wrench para tumulo ang langis. Gumamit lamang ako ng lumang pitchel upang sahurin ang used oil. Matapos i-drain ang langis, ibalik ang bolt at higpitan ng eksaktong-eksakto lamang upang maiwasang ma-lost thread. 8mm socket wrench naman ang ginamit ko upang matanggal ang mga bolts at takip ng oil filter. Matapos kong luwagan gamit ang socket wrench, pinihit ko na lang ng kamay para mas madali. Ayan, natanggal na natin. Sa pagtanggal naman ng oil filter, ingatan nyo itong O-ring, gagamitin pa natin yan. Kunin lamang ang O-ring at muling ikabit sa outlet ng langis. Matapos yan, isunod nating ikabit itong bagong oil filter. And then, ibalik itong takip. Isunod na ibalik ang dalawang 8mm bolt. Isa sa taas at isa rin sa baba. Sa tuwing nagkakabit ako ng nuts and bolt, hand tight lang muna. Tsaka ako siya gagamitan ng wrench para higpitan. Ngayong tapos na tayo magkabit ng bagong oil filter, sunod naman nating tanggalin itong oil cap kung saan magsasalin tayo ng bagong langis. Gumamit ako dito ng imbudo para siguradong walang matatapon. Isunod na ibuhos ang bago at malinis na engine oil. 1.3 liters ang kailangan nating langis. 10W40 ang recommended viscosity ng langis according sa manual. Nabili ko nga pala itong Easy Star engine oil sa Motor Trade sa halagang 223 pesos. Matapos isalin ang 1.3 liter ng langis, ibalik ang oil cap at higpitan. Huwag natin itapon sa kung saan ang used oil. Ibalik natin sa lalagyan at lagyan ng takip. Pinapamigay ko yan sa vulcanizing shop. Ngayong tapos na tayo mag-change oil, dumako naman tayo dito sa kanang bahagi ng ating motor. Palitan natin itong air filter. Dalawang screw lang yan para matanggal itong pinakang outer cover. Ginamitan ko lang ng Phillips screwdriver para matanggal. Dito naman sa inner cover, meron tong isa, dalawa, tatlo, apat, 5 screw na kailangan tanggalin. Gamitan nyo lang ulit ng screwdriver upang matanggal lahat. Ingatan nyo lang yung mga tornilyo na yan para hindi magkawalaan. Isunod naman natin tanggalin itong inner cover ng air filter. Galaw-galawin nyo lang para bumitaw ang pagkakakapit nito. Sunod na tanggalin naman ay ang lumang air filter. At kung may mapansin naman kayong kaunting bahid ng oil sa airbox, normal lang yan. Ito ay sa kadahilan ng konektado ang air breather sa ating airbox upang mapanatiling malinis ang pumapasok na hangin. At syempre, ang ipapalit pa rin natin dyan ay Suzuki Genuine Air Filter. Nabili ko ito sa Motor Trade sa halagang 381 pesos lamang. Syempre, bago natin ibalik itong takip, punasan muna natin upang matanggal ang mga alikabok at maging presentable at mas malinis ang ating trabaho. At pagkatapos nating malinisan ang inner cover ng air filter, maaari na nating itong ibalik sa kanyang lalagyan. Siguraduhin din natin nakalapat ng mabuti ang inner cover bago natin ibalik ang 5 screw at higpitan. Ngayon naman ay maaari na nating ibalik itong outer cover ng air filter at ang 2 screw. Katulad ng dati, hand tight lang muna bago natin gamitan ang screwdriver. Matapos natin ikabit ang mga screw, pwede natin ulit itong punasan para maging mas malinis. Ngayong naibalik na natin sa dati ang mga itinanggal natin at napalitan na ang mga piyesang dapat palitan, oras na para testingin. Ayos na! Ayun lamang po, sana nakatulong itong simple tutorial natin. Maraming salamat sa panonood.